Jesus' love is sweeter, as the years go by. He trod in all Judea's life's path long ago. From people round about him, his saving grace to know. Broken-hearted and caused the blind to see, and still his great hand held in love forever me. The days go by, sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. God whose love is needing for us to suffer loss, bear without a murmur than grace of the cross. Then in glory let us our voices raise, and in earth we echo with our Redeemer's praise. For as the years go by, sweeter as the years go by, sweeter deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Para po sa ating next song, awitin po natin ang Face to Face. I shall see him by and by. Oh, differently now I see him, with the darkening realm with me. But the blessed day is coming, and His glory Shall be seen. face to face shall I behold.
para po sa ating opening song, tayo po lahat at tumayo at ating awitin ang ating theme song, Ang Panahon Malapit Na. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisip na ikaw ay handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Panahon malapit na, malamang magana, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na, ng pagdating niya, humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Tayo po yumuko. O Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, na ang tahanan ay nasa malangit. Muli po, Panginoon, ang narito ang iyong mga anak ay nagpapasalamat at ikaw po ipinupuri at tinatanghal sa aming mga sarili. Na sa bawat sandaling ito, Panginoon, kami ay natutuwa at nagpapasalamat na ikaw ay muling makasalamuha, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, narito po muli na kami mag-aaralan ng iyong mga salita. Nawa po ang banal na Espiritu Santo ang siyang sumaamin at puspusin kami ng kaalaman, ng katalinuhan, ng pangunawa, ang bukas na kaisipan at mga puso. At nawa po ang bawat mapapag-aralan ng bawat isa ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. At makilala namin ang iyong walang hanggang pag-ibig, ang iyong walang hanggang kalinga, Panginoon. Ang iyong mga himala na ginawa, ang iyong pagsusumakit, Panginoon, ay makita ng aming mga makasara ng mga sarili, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa oras na ito, ang magsasalita po ay gayon din puspusin ng banal na Espiritu Santo upang kanyang maibigay na may katalinuhan ang bawat salita na pagkaing buhay na aming maunawaan, Panginoon. Maitalastas po niya sa aming mga kaisipan ang mga bawat nilalaman ng mga ito, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang bawat nasa kapaligiran namin ay marinig ang mga bawat salita na iyong ipinapayo, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, nawa ay makita namin sa Kanya ang katauhan ng aming Panginoong Hesukristo, ang nagliliwanag na buhay na aming gustong tamasain, Panginoon. Ang buhay na walang hanggan na iyong ipinangako sa aming pananampalataya sa iyong anak. Nawa po, Panginoon, ay asamin ng bawat sa amin na makapiling kayo sa ikalawang pagparito. Panginoon, muli po, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa mga bagay na aming nagawa, Panginoon, na ikaw ay talikdan. Suwayin ang iyong mga bawat aral. Patawad po, Panginoon. At sa oras na ito, ang bawat samo namin na ito ay naway dinggin
Sa pangalan po na aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Ayan, happy Sabbath mga kapatid. Welcome po sa ating lahat, sa mga kapatid, gayon din naman sa atin pong mga bisita, no? Welcome po kayo sa lugar na ito. Ang gabing ito ay huling gabi ng atin pong pag-aaral sa buong isang linggo, no? Nawa po ay marami po tayong natutunan at yung atin pong mga napapakinggan na mga mensahe mula sa ating mahal na Panginoon, nawa po ito ay marami tayong natutunan at siyang magsilbing karagdagan sa ating mga nalalaman, mga minamahal na mga kapatid, tungkol sa Panginoon. So, sa gabing ito, mga minamahal na mga kapatid, doon sa ating mga kapatid na mayroon pong mga cellphone, no? I-off lang natin yung ating cellphone. Kung hindi ay atin lamang i-silent, no? Upang hindi ma-distract yung atin pong gagawing pag-aral sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mga bisita, so maraming salamat at inaasahan po namin na bukas ng umaga ay babalik kayo sa atin pong patuloy na pag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. No? Harinawa, hindi lang ang isang linggong ito ang ating pagsama-sama, kundi hanggang sa pagdating ng Panginoon, naway sama-sama din naman tayo mga minamahal na mga kaibigan na sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Ang akin pong tungkulin ay tagapagpakilala. No? So yan po ang akin pong tungkulin sa gabing ito. Yung atin pong nagbigay ng, yung atin pong nagpapaawit, walang iba kundi si Sister Myra Ranis. No? Siya po si Myra Ranis, isa pong masigasig nating kapatid. At yung ating operator dyan sa ating sound system ay walang iba kundi si GR, no? Brother GR Ranis, no? So, ang inyo pong lingkod, Brother George Hamito, tagapagpakilala, and din yung nagbigay sa atin ng panalangin, walang iba kundi si Brother Mato, no? Kilala sa pangalang Mato Piloton, no? Yun lang ang pagkakilala ko sa no? Mato Salim. So, yun ang parang ano? So, Mato Salim ang kanya pong pangalan, isa pong masigasig na kapatiran ng Rampano, mga minamahal na mga kapatid. Bago tayo mapakinggan ng atin pong speaker at tayo po ay pangunahan sa special song na ibibigay sa atin ng ating kapatid na kabataan, walang iba kundi si Brother Alvin Mascardo. At sa gabing ito, dahil huling gabi ng atin pong pag-aaral, muli po nating pakinggan at atin pong pagbulay-bulayin, sama-sama po nating isakabuhayan ang mga mensahe na dadalhin sa atin ng isa po nating masigasig evangelist, Elder Albino Mascardo. No? So, atin pong ibigay sa atin pong mag-awit sa gabing ito. Walang iba kundi kay Brother Alvin Mascardo.
suliranin na tuloy na naninindig. Sa'yo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pangarap ay tuloy na mawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay tiringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos Ama'y nagtiwala. Kaya nga ang paalala sa atin, tayo ay magtiwala, upang ang buhay natin ay tuloy na guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay tiringgin. Kay Jesus manawagan, at ikaw ay tiringgin. Brad, itong pamangkin mo? Robert? Si Robert. Ating mga anak ni Jess mo, mga bata. Nandito rin ang pamangkin ni Tatay Arman, Ariglado, ang dalawa. At ang lahat ng ating mga kapatid, ang gabi-gabi na nagsasakripisyo sa ating ginawang gawain sa bawat gabi ng 8 gabi na ating 7 gabi upang ito ay pang-anim na ngayon. Bukas ang last sa tanghali. Nais ko ang lahat ng ating mga kapatid nga naka-attend, kayo po ay inanyahan na patuloy na maging makikinig sa salita ng Panginoon. Dahil ito ay inaalok ng Diyos hindi para sa maging panawagan ng isang religion. Ito ay panawagan ng Panginoon upang tayo ay makikinig sa Kaniyang mga salita. Sa ating mga tapiko sa gabing ito, ang mga topic nating pinag-aralan, hindi ito pinag-aralan para lang sa mga tao, sa mga kapatid o kaibigan na gustong papasok sa Seventh-day Adventist. Tayong lahat po, ang lahat ng niyan ay ating napag-aralan na tayo ay separate sa mundong ito. Sa gitna ng ating nakita na mga relasyon sa buong mundo, sa media, nakita natin ang napakagulo na sanlibutan ito at masalimuot. Gusto ko nga nung ako ay medyo seryoso ng aking buhay, nahirapan ako sa paghinga. Doon kami nakatira kasi naoperahan ako September 10. At maranasan ko yung December. At nung time na yun mga kapatid, grabe kaingay ang aming tahanan, harap ng gym.
Grabe kaingay. Kaya hindi ako makahinga. Sabi ko, ano ba itong sanlibutan na ito? Kahit aso sa panahon sa December, tago. Dahil sa putukan at mga tunog ng motor na grabe kaingay. Ganon ang sanlibutan. Ngayon, ang ating nakita sa sanlibutan ay punong-puno na sa ingay. Social media, mga bungguan, lahat ng mga tao ay narito tayo sa seryosong pakiusap na kung ang Diyos man ay nagsabi na tayo ay kanyang kung sa Cebuano pa, tayo'y kanyang tipigan. Ano sa Tagalog? Tayo ay kanyang ikubli. Sa kanyang pakpak sa katotohanan, si Satanas din ay nagsisikap kung paano buwagin ang plano ng kaligtasan. Nakita mo, kapatid? Marami pong mga tao nga gustong pumunta sa kaharian ng langit. Pero ayaw sumunod sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Nakita natin yon. Kaya, sa gabi-gabi nating pag-aaral, natunghayan natin ang tunay na panampalataya sa pagsunod sa Diyos. Si Kristo nagpakita sa kanyang sarili upang tayo ay maging mayroong pag-asa sa kaligtasan. Lahat ng ating pagkakamali, lahat ng ating mga ginagawa, takipan yan sa pamagitan ng kanyang dugo sa Kalbaryo sa krus. Ayan po ang pag-asa natin na maging tayo ay sumunod hanggang sa kanyang pagdating. Amen? Yan po ang ating gabi-gabi nga pag-aral. Hindi yung nag-aral tayo para maging pag-aralan natin ang isang religion. Isang tabi natin ang relihiyon, kundi ang ating sundin yung sabi ng Diyos na ito seryoso na pakiusap para tayo ay maging mayroong katotohanan at kaligtasan na inaalok ng Diyos mula noon nga nagkasala si Adan at Eva. Okay. Ngayong gabi, gusto nating matunghayan ang pag-asang nakaloob na maging maayos at panawagan ng Panginoon na maging seryoso at tayo ay magbigay ng kaunting konsentrasyon. Mga bata, concentrate tayong magikinig at tayo ay maging maayos at maging lumakas sa ating panampalataya sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Paano mapagkasiyahin ang kakaunti, yung mga kaunti nating mga inaasam-asam? Minsan, meron tayong mga iniipon-ipon. Ang ating treasurer ng ating tahanan, ng ating asawa, ang mama, siya po ay abalang-abala kung paano natin tipunin at i-budget yung ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sila po ay abalang-abala kahit sa ating mga tahanan. Kaya ang Diyos ang ating tagapagkaloob at pinagpapala niya ang mga tapat sa Kanya sa lahat ng bahagi ng buhay. So ibig sabihin, ang buhay na ito, ayon sa ating pinag-usapan kagabi, na pag-aralan kagabi, ang may-ari ng buhay na ito, ang Diyos. Ibig sabihin, wala tayong karapatan upang ito'y dungisan na hindi sundin ang may-ari. Alam niyo mga kapatid, pagka masakit sa loob kung ikaw manghiram ng gamit bago pag sa uli mo ay sira na. No? Di ba? Kung minsan magsabi na lang Brad, pasensya na po. Alam niyo, kahit hindi kayo magtanong mga kapatid, 3 ng martilyo nga nawala sa akin, binili ko. At ang nanghiram, yung isa, mabuti na yung isa kay nagsabi nga, pasensya na Brad. Hindi ko talaga na alala kung saan ko nalagay ang martilyo. Pero yung iba, ayaw umamin. Di ba? Binili mo niya bago pag sa uli, yun na lang ang pasensya. Masakit, di ba? Nanghiram ng motor. Binunggo.
Sira. At ang resulta, mga kapatid, ako pa ang nagpaayos sa kanyang binunggo. Nagbayad. Kasi ang nanghiram walang pagbayad. Ha? Ganon yun. Ganon katindi ang sanlibutan. Kapatid, itong pakiusap ng Diyos, siya ang may-ari ng ating buhay. Ako, ikaw, tayong lahat. Siya po ang may-ari. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Mahal namin Diyos. Nais naming pakinggan ang inyong paliwanag ngayong gabi. Naming maintindihan ang lahat. Dahil ang pinagkaloob mo ang aming buhay. Hindi kami ang may-ari nito. Kaya kailangan namin kayo. Ikaw po ay nagbigay ng paunang pansin sa amin. Dahil ang dugo mo sa Kalbaryo sa krus, yan ang nagdala ng pag-asa upang kami ay mayroong buhay na walang hanggan. Inaasahan namin sa gabing ito na inyong ipaliwanag ang ibig niyong sabihin upang aming maintindihan ng lahat na aming isakabuhayan habang may pagkakataon pa. Salamat, Panginoon, sa ipagdinig sa aming daing. Tanggapin namin ang lahat ng aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, ito ang pakiusap ng Diyos sa atin. Hindi po pwede nga kukunin ang buhay na ito na ating nilapastangan, pinapakain ng hindi karapat-dapat na masira ang ating kalusugan. Ang Diyos mismo nagbigay ng 24 oras upang maayos natin ang pag-alaga sa ating kalusugan. Gusto ng Panginoon na ito'y maalagaan dahil ito'y pinahiram lang. Di ba, mga kapatid? Halimbawa, ang motor ni Brother Dodds Balihos, iniingatan niya. Nilagyan ng asiti. Nilagyan. Yan po ang pinaka-dabis nga konklusyon sa pinagkatiwala ng Panginoon. Tapat nga pagkatiwala. Ang pagiging pagkatiwala ay tungkol higit pa sa pera. Higit pa ito sa pera. Bakit po? Kasama rito ang tamang pamamahala sa lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Oras na talento, kalusugan at mga relasyon. Ito'y pinahiram. Ang ating mahal na asawa, yan po ay temporary na maging kasama natin habang tayo abuhay pa. Bago kung minsan ay bugbugin pa, kulatahin. No? Alala ko yung aming kapitbahay noon nagkasala ang kanyang asawa, binugbog. Doon pa sa daanan, sinuntok, tinadyakan. Ang asawang nagkasala ay sabi niya, okay lang, sige, kung maaari, patayin mo na ako kasi nagkasala ako. Minsan, mga kapatid, may isang mag-asawa din sa Iloilo. Isang kwentong totoo ito, kapatid, na ang kaniyang asawa, ang asawang lalaki ayaw mag-atin yung asawang babae sa mga ganitong pagtitipon. Kaya sinabihan siya, pag ikaw ay umatin, ay may kalalagyan ka sa akin. At siya ay nakaatin na isang bisis. Hindi na niya makalimutan ang salita ng Panginoon. Kaya gusto pa rin siyang umatin. At ang sabi niya, sige, handa naman ako kung ano ang gagawin mo sa akin. Basta ako'y makikinig sa salita ng Panginoon. Bumalik. Ang asawang lalaki ay doon sa pintuan. Ikaw, lumabag ka talaga sa ating usapan. Pues, kay lumabag ka, ito ang pauna ko sa iyo. Hindi lang ito ang makamtan mo, kung ikaw ay ulit magpunta doon at mag-atin. Sinampal siya ng malakas, kapatid. Pang! Labas ang mga aninipot sa iyong paningin. Babae, lalaki ang nagsampal. Iyak na lang siya. Hindi ko ipagpalit ang narinig kong salita ng Panginoon. Kinabukasan,
ulit ay siya'y umatin. Handa ang kaniyang pagmumukha. Ha? Gihanda na niya. Pagdating, pitik! Pa! Pitik! Oh. Oh. Kita niyang mga aninipot. Mga bituin. Purong-purungan ng bituin. Pangalawang gabi, tatlong gabi, ganon ang nangyari ng simbahan. Handa na siya nga sampalin. Alam niyo kapatid kung ano nangyari? Umiyak ang kaniyang asawang lalaki. Umiyak. Kasi ano ba ang meron nito? Bakit hanggang ngayon ikaw ay nagtiis? Na hindi ka mag-absent sa sinasabing katotohanan. Yung pala yung lalaki na yan kapatid, minamanmanan siya ng tahimik lang ay nakikinig doon sa kabilang tindahan. At yung lalaki na yan ay automatically sila ay nagiging Adventist. Sila ay manampalatayang dalawa. Ganon yun. Ganon katindi ang panampalataya na maging susundin natin si Jesus Christ. Ang ating relasyon na pwede nating sundin ang tagapaggawa sa ating sarili, sa ating buhay. Nagbibigay ng buhay, mga kapatid. Ito po yung buhay natin. Hindi po ito sa atin, kapatid. Kaya ingatan natin. Kaya maging tapat tayo ng pagkatiwala ng Panginoon. Si Jesus ang ating pag-asa. Ay siyang dakila na tagapagkaloob natin. Diyos ang may-ari, siya ang tagapagligtas, siya ang may-ari ng ating buhay. Kaya dapat lamang kapatid, na tayo ay maging magalang at respetuhin natin ang itong katawan na ito dahil ito'y hindi ito sa atin. Kaya, yan po, maging dakilang tagapag-ingat sa ating buhay. Siya ay nagbigay ng magandang relasyon at magandang siya ay nagpakita ng kanyang mga gawa nung siya ay dito pa sa sanlibutan ito. Ganun po. Merong survey na ating nakikita. Isa sa mga binigay ng survey sa ating 24 oras sa sanlibutan ito. Ito ay statistics survey na nakita sa mga nag-survey sa buong mundo. Merong transportasyon na maging maliit lang, 7.2. Ang pagkain, 52%, 52.2. Malaki. Hindi hindi pangunahing pangangailangan. Yun ang hindi, ito ay 8% lang yung hindi pangunahing pangangailangan. 8.6. Pambahay at kuryente, 10.6. Yan ang mga espesyal nga survey sa statistic. Nakita kapatid, na mas malaki pa sa kalahati yung ating gawain sa pagkain. Kaya kung minsan ay abalang-abala tayo, di ba? Brad, pasensya na po, hindi ako maka-attend. Bakit? Ganito po. Wala kaming masaing. Wala po kaming maibigay na pamasahe sa aming mga anak. Nag-aaral. Ganun po ang survey, mga kapatid, dito sa sanlibutan ito. Kaya merong Diyos na nagbigay sa atin ng 24 oras. Diyos na buhay na pinapakita niya na sa tamang pamaraan. Ang pagiging katiwala ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tamang pamahala sa lahat ng ipagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano yung pagkatiwala na sa atin? Una, yung ating buhay. Sunod na pinagkatiwala, yung ating mahal na asawa. Asawang lalaki at asawang babae. Ang sunod, yung ating mga anak. Na kung ito ay pinagkatiwala sa atin, ibig sabihin, meron tayong kakayanan upang sila ay ma-guide, upang sila ay maturuan sa lahat ng mga bagay at aspeto na tinuturo ng Diyos kung paano natin ipapakita sa Kanya. Sunod ng pinagkatiwala ng Panginoon yung ating mga pananalapi. Sa totoo lang mga kapatid, sa lahat ng mga bagay sa mundong ito,
kung ano man ang ating kita, kung ano man ang ating pinagkatiwala sa Panginoon nga trabaho, isa lang ang sinasabi ng Panginoon, na bigyan nating pansin upang maibudget at ang Diyos nagbigay ng pamahala upang ito'y ipagkatiwala at maging paano natin ibahagi ang para sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang Malakyas 4 versikulo 10, ang sabi nandoon ay, mangnanakaw ba ang bayan ng Panginoon? Charismatic doon na ako ay literature evangelist. Inimbite ako ng pastor sa banda sa pulot. Sabi niya, brother, pwede bang ikaw ang mag-sermon ngayong Sunday? Italakay mo tungkol po sa pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, yung mga salapi. Sa awa ng Panginoon mga kapatid ay iwan ko kung hindi talaga ako tumatanggi. Sabi ko, sige, anong oras? Siya, dapat dito ka na. Ako na ang bahala sa iyo. 8:00, mag-umpisa na ka. Alas 8:00, lecture mo about stewardship. Then, sermon ka sa 11:00. Sermon ako sa kanila. Sunday yun, kapatid. So, sige, kumbate. Lecture ako ng 8:00. Pinalecture nila. Tinatalakay ko kung gaano kahalaga ang pinagkatiwala ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sinunod nila yun. Sinunod. Pagkasunod na linggo, nakita ko ang maraming saging. Maraming saging ang kanilang mga tanim. Sabi ko, kung meron kayong tanim na 10 nga puno ng saging, ang isa ay para sa Diyos. Kita mo na, simple lang. Kung meron kang 10 pesos, 10 piso, ang may-ari ng ating buhay, piso lang. Kung meron kang binta sa iyong isda, kasi may mga dagat man sila doon, mangingisda. Kung meron kang binta nga 100 pesos, 90 pesos ang sayo, ang may-ari ng buhay, 10 pesos lang. Napakasimple. Hindi madamot ang Diyos at ang pangako ng Panginoon, lalo tayong pagyamanin. Mabasa natin yan sa Proverbio 11, versikulo 24. Ganun po ang sabi ng Panginoon. Kaya yan ang ibig sabihin ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin, yung pera. Saan natin dalhin? Doon sa mga may authority nga nagdala sa mensahe sa pabalita. At alam niyo mga kapatid, nung time na yon, at ang sabi ni Iba, malaki pala akong pagkukulang sa Panginoon. Ang turo na ito mga kapatid, ito'y turo nang galing sa banal na kasulatan. Ito'y nanggagaling sa mga taong nagsuporta patuloy sa gawain ng Panginoon. Nagsusuporta. Kaya nagkaroon tayo ng pakikinig sa salita niya. Kasi ito'y mandato at turo ng Diyos, hindi turo ng Adventist. Bakit tayo ay pinagpala ng Panginoon? That is promise ng Panginoon na tayo'y pagpalain. Kaunti lang po ang kanyang hinihiling. Siya ang may-ari ng buhay natin, isa lang sa kanya, siyam ang sa atin. Lucas 16, versikulo 10. Maging tapat at maliit sa malaking bagay. Ang Diyos nagsabi, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ibig sabihin kapatid, sinusubukan tayo. Nang-alala ko yung aking namasada ako noon ng habal-habal. Namasada ako. At sabi ko sa Panginoon, Lord, ang unang pasahero ko, lahat po sila, 6 man yan kasi ang karga ng aking habal-habal ay 6 katao, yung sa aking likod. Ko ang unang pasahero ko, puno man yan o isa lang nandyan sa likod ko, ibibigay ko yan sa iyo. Separate yon sa 10% kapatid. Oo. Kasi sinunod ko yung turo ng Diyos. Ano ang sabi ng Malakay? Ang sabi niya, makapagnakaw ba ang bayan ng Diyos?
Oo nga, makapagnakaw. Sa ano? Sa mga handog at mga ikasampung bahagi. Kung minsan tayo ay nakakalimot. Ang bahagi, mga kapatid, yung offering, walang limit yun. Ibig sabihin, hindi ini-specify ang Panginoon kung gaano kalaki ang pagpapala at gaano kasukat ang iyong pagsauli sa blessing dahil siya po ang may-ari ng lahat. Yan po ang katapatan na gusto ng Diyos upang tayo ay sumunod dahil ito ang pinakadabis ng ating sundin habang may panahon pa, habang may buhay pa. Kaya sabi niya, mapagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkatiwalaan ka sa malaki. Alam mo kung anong nangyari nung ako ay namasada, kapatid? Sinusubukan talaga ako. Unang pasayro, puno. At ang sabi ng mga pasayro ko, sige, ihatid mo ako doon sa aming papuntahan at dodoblihin ko pa ang aking bayad. Sabi ko, nagkaroon na ako habang ako nagmaniho, nag-drive. Ito, laki-laki na ito. Kasi ang biyahe noon, mga kapatid, 50 pesos bawat tao. Ibig sabihin, ang 300 pesos. Tama ba, Brother Ronnie? 50. Sa 6 ay, magkano yun? 300. 300 pesos. Dinubli pa. Maging 600 na. Ang sakit na yan, di ba? Parang hindi ito mastupad. Pero tinupad ko talaga, kapatid. Sa awa ng Diyos. Noong tinupad ko, hanggang maghapon, 200 lang ang para sa akin. 600 ang para sa Panginoon. Binawasan ko pang 200 ng tithes at yung 600 buo ko yun. Binalik sa Panginoon. Alam mo nangyari, kapatid, parang may lalagyan ako doon, kaagad. Ito, Panginoon, ito sa'yo, bahala ka na, itong 200. Alam nyo, ang resulta, kapatid, kinabukasan, meron na namang pagpapala, unang pasayro, talagang, puno din. Another 300, nilagay ko doon. At ang sunod kong pasayro, kapatid, alam nyo, isa lang. Pero galing sa Tagum City, papuntang Davao, upahan niya ako ng 3,000. Dubli pagpapala. Ganon yun. Kaya ang Diyos nakakita kung gaano kakatapat. Marami na pong experience na kung tayo ay maging tapat kahit sa maliit na bagay. Pag nakakita ka ng 10 piso, piso lang ang sa Diyos na ibigay natin. Yun po katapat natin sa Panginoon. Alalahanin natin, kapatid, na ang katawan na ito, ng trabahong ito, pinagkatiwala lang ng Panginoon. At huwag mong abusuhin. Bakit po? Binigyan tayo ng 6 na araw sa pagtrabaho. Ang ikapito, yan na po ang araw ng kapahingaan upang matamasa natin ang pagpapala ng Panginoon. At sabi niya ay maging banal. At ang itong pagtira sa sanlibutan ito, mga kapatid, mga kahirapan, mga pagpapala man yan, ito'y temporary. Ang sabi ng Diyos, tayo ay maging pagpapalain, maging banal, at tayo ay mamumuhay ng habang buhay doon sa kaharian ng langit. Amen? Yun po ang katapatan natin. Kaya kung minsan ay hindi natin sukat akalain na ang Diyos mismo nagbibigay ng example para tayo ay matuto sa baging pagtatapat sa harapan niya. Kaya lahat ng mga pakiusap ng Panginoon, ayon sa sinasabi ng Diyos, na sinasabi ko kanina sa Malakay 3, versikulo 10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Ako subok na. Yan ang sabi ko sa inyo. Yung 10 bahagi po, huwag tayong matakot. Yung aking katuwiran, yung aking natanggap, ito ay bibigyan ko pa rin na 10 bahagi. Bakit po? Kasi pinagkatiwala yan sa Panginoon sa atin. Yung mga nakita. Pag may nakabili ka ng saging, kung may nagbigay man ng saging sa iyo, ang practice ko, mga kapatid,
Ito'y practice ko lang ha, hindi ko sabi nga, yan ang ating gagawin. Kung halimbawa ay nagbigay si Sir sa akin ng damit, pinipresyuhan ko yun. Magkanong presyo? Para hindi mabigat sa ating katawan, sa ating buhay, presyo ko katulad ng ukay-ukay. Oh, magkano yun? Oh, nilagyan ko ng presyo, 100 pesos. Magkanong tithe sa 100 pesos? 10 pesos lang. Nakabili ako ng damit doon sa kanila, binigay ng Panginoon. Only 10 pesos lang ibalik ko sa Panginoon. That is blessing, mga kapatid. Sa awa ng Panginoon. Ano ang resulta? Maganda po ang aking kalusugan, katawan. Binabalik ng Panginoon kung ano man ang meron. Promise yan, kapatid. Ito'y hindi pinagmalaki na inasabi ko sa inyo. Ito'y sample na binigay ng Diyos. Oh. Habang ako ay pinapractice ko ang pagsunod para sa pagsunod sa katapatan na pinagkatiwala ng Panginoon, nung time ako ay nangangailangan ng tahanan, mirong tahanan may binigay ng Panginoon. Bakit? Kita ng Panginoon na pinagkatiwalaan ka. Doon sa siksikan, dito sa siksikan, ilang bisis kaming lipat-lipat. Oh. Pero sa tagal, nakita ng Diyos na mahirap itong aking kapatid na ito, sabi ng Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos ito. Kung may time man tayo sa pag-attend sa mga konserto na nasa labas, ang pakiusap ng Panginoon, Efesos 5, versikulo 16, sabi niya, samantalahin ninyo ang mga oras na ito. Dahil ang panahon ay malapit na. Malapit na. Kaya, isa sa mga sikreto na binigay ng Panginoon na tayo'y paunlarin at gamitin ang talento para sa gawain ng Diyos. Anong talento na ito? Unang Pedro 4:10, bilang mabubuting pagkatiwala na iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang anumang kaloob na tinanggap ninyo upang maglingkod sa isa't isa. Meron kang magandang ngiti, meron kang natanggap na katotohanan, ang gusto ng Diyos na ito'y bahagi din sa iba. Ang ating tinanggap ng mga talento na binigay sa Panginoon, mga pagpapala, alam niyo kapatid, hindi po yan sa atin. Sa Diyos yan lahat. Si Henry C., isang mayaman. Lahat ng mga establishment na kanyang napundar, na sinunod ng kanyang mga anak, doon niya naintindihan nung malubha ang kanyang sakit. Ang sabi niya, totoo pala na walang halaga ang aking nakakamtan na kayamanan. Bakit po? Kasi hindi na niya makikita. Wala na siyang malay. Ganon din yan ang ating binigay ng Diyos na pinagkatiwala sa atin, mga kapatid. Exodo 20, versikulo 8, alalahanin mo ang araw na Sabat upang ipangilin. Ibig sabihin, kapatid, ang araw na ito, itong araw na Sabat, ikapitong araw, Sabado. Kung titingnan mo ang kalendaryo, 7 araw. At maging maayos ang ating panampalataya, naging masunod ang ating pagsunod sa Diyos habang may panahon pa. Kaya mga kapatid, itong pagkakataon na ito, gusto ng Diyos na ating tamasain na maging maingat tayo sa araw na Sabat habang may panahon pa. Ang araw na Sabat ay 10 utos ito. Ang araw na Sabat, ikapitong araw na sinabi ng Diyos, ito'y pinagkatiwala din sa Panginoon upang ating sundin. 6 na araw na kanyang sinasabi na ating gawain. Ang ikapitong araw, para ito sa Diyos, kapatid. Kaya, huwag nating kalimutan na mayroong Diyos na nagbigay ng 6 na araw. At ang ikapito, yan ang sabi niya na tayo ay maging bayan niya. Unang Korinto 6, versikulo 19 at 20, ang inyong katawan ay templo ng Diyos, banal na Espiritu, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang luwalhatiin ang Diyos. Kapatid, sa sinasabi ko na, pinagkatiwala ng Panginoon ang katawang ito upang maging maayos at ating sundin. Inalagay ng Panginoon ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang higpit na sinasabi ng Panginoon habang may pagkakataon pa.
Matthew 25, versikulo 21, magaling at tapat at mabuting lingkod. Naging tapat sa kaunting halaga, kaya pamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Kaya kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng salapi, minsan ang mga kabataan at mga estudyante, ang akala natin ay ang lahat ng pira natin, ang sabi ng iba ay binawasan na ito ng kapong, ikasampung bahagi ni mama at papa. Hindi yon. Kasi ang lahat ng pira na iyong natanggap ay mayroong responsibilidad na ito'y bawasan. Turuan ang ating mga anak kung paano pag-iingat sa pagbalik na pinagkatiwala sa Panginoon sa atin. Yan po ang pinakahalaga. Ating idalangin sa Panginoon yan. Kaya gusto ng Panginoon na pinagkatiwala tayo sa Diyos, maraming pagpapala at siya'y nakamasid kung paano natin ito pinahamalaan. Ang Diyos po, siya ang may-ari sa ating buhay. Kaya panawagan, magpasya ka ngayon. Namumuhay bilang tapat ng katiwala habang naghahanda ng paglalapit ng ating Panginoong Hesukristo. Magpasya ka ngayon, kapatid. Deuteronomio 11, versikulo 26 hanggang 27. Dalawa po ang nilalahad ng Diyos sa atin. Ating basahin, kapatid. Pwede ba nga ating ipokus ang pagbasa? Basahin natin. Tagalog ito. Narito, inalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. 27. Ang pagpapala kung inyong dinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Kailan ito sinasabi? Itong araw na ito. Narito, inilagay sa Diyos ang pagpili. Kung saan ang ating sundin. Pagpapala, ang sabi ng Diyos, pinagpala ang araw na Sabat. Araw ng Sabado. Hindi turo ng Adventist, kapatid, mga kaibigan. Turo ng galing sa Diyos. Inahiyahan tayo ng Panginoon. Hindi sa pilitan. Gusto ng Diyos na meron tayong buhay na walang hanggan. Ibig ng Diyos na tayo ay sumunod. Ibig ng Diyos na meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pinagdalawa ang ating subaybayan, binigay niyang nasa harapan natin sa pagpili. Anong pagpili? Alam niyo ito, mga kapatid, mga kaibigan, meron ng answer. Meron na siyang answer na binigay. Katulad ba sa mag-take ka o board exam? Merong mga lahat na answer, katulad ng mag-take ka ng examination sa driving. Merong nilagay doon kung answer. Sabi ng picture, sabi niya, ito, bigay ko na sa iyo ang answer. Ang answer na ito lang sundin mo. Yung mga check na yan ang answer. Nandiyan na po ang answer, kapatid. Ano yung answer ang sabi ng Diyos? Ang pagpapala kung inyong dinggin ang mga utos ng Panginoon niyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Sabihin, pagpapala. Sabado at ang linggo. Pagsauli sa 10 bahagi. Ika-10 bahagi. Ang pagkain ng karumaldumal at hindi natin at ang pag-iwas ng hindi pinahintulot ng Panginoon. Dalawa lang, kapatid, mga kaibigan. Kung saan ang ating sundin. Kung ang pagpasya mo ay sundin natin ang pagpapala ngayong gabi, yan ang ating tunghayan sa harapan natin ngayon. Pakinggan natin ang isang awitin.
ka nang galing, kung saan kang patutunguhan, may dahilan, bakit di mo ito alam? Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan na ng Panginoon, lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa iyo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Ang inyong ihandog ang inyong buhay ngayon nga panahon, mga kapatid. Pansamantala, Ang buhay na ito ay pinagkaloob ng Panginoon para sa atin. saglit ika'y buhay, tapos wala Ibig ng ka Diyos na. na tayo ay mayroong pagpapasya ngayon nga panahon. Kaya't ngayon ang ating tanggapin panahon, harapin ang habang may mayroong buhay pa tayo. katotohanan. Diyos lamang Gusto ng Diyos na tayo ay maging seryoso sa ay pagpili. may buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, piliin mo ang pagpapala. Ang pagpapasya, mga kapatid, mga kaibigan, ito ay pagpapasya na hindi lamang Ibigay buong sarili, upang tayo ay magkaroon ng relihiyon. Buong puso na siya ay nanawagan. nang maghintay pa. Ang lahat ng gustong tatanggapin at pagpapasya, na piliin natin ang pagpapala. Dito po kayo sa harapan, kapatid. Sapagkat di mo Dito kayo sa harapan. batid kung anong dala ng bukas Maraming salamat. para sa iyo. Forward pa po. Kaunti. Dito. Kaya't ihandog mo na Sige po. ngayon sa Kanya ang buhay mo. Hindi natin alam ang bukas, mga kapatid, mga Ihandog kaibigan. mo na ngayon Huwag natin sa Kanya aksayahin ang panahon ng panawagan ng Panginoon. Harapin natin ang kanyang alok, pagpapala at buhay, at may kaligtasan na buhay na walang hanggan. Maraming salamat, mga kapatid, mga kaibigan. Nakita ng Panginoon ang inyong pagpapasya. Hindi ito nakita ng mga kapatiran. Nakikita po ang Diyos mismo nakakita sa ating puso't isipan na ito'y pagpapasya upang tanggapin natin at simulan ngayon nga araw na ito, narinig natin ang katotohanan. Ito na ang pagkakataon upang ating sundin siya at sundin ang lahat ng kanyang kagustuhan. Siya ang may-ari. Siya ang may akda ng ating buhay. Kaya labis na pakiusap ng Panginoon sa gabing ito na ating itatag ng ating sarili, ibigay ang ating sarili habang may panahon pa. Tayo manalangin, mga kapatid. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa inyong panahon na inyong pinagkaloob. Maraming mga oras na aming sinayang na hindi po kami makadesisyon kung anong sundin namin. Pero ngayong gabi, nakita namin ang pakiusap ninyo na kayo po ay aming sundin. Nakiusap kami sa gabing ito, Amang Banal. Hindi po nakita ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan, ang makaawa kami sa inyo na inyo kaming tanggapin ng mga anak, lalaki at mga babae. O Diyos, inyo pong nakita ang kanilang puso na kayo po ay aming susundin. Ng mga kapatid na ito ay magkaroon din ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bukas po, amin ang matunghayan ang last ng mga pakiusap ninyo. Aming hiniyahan ang inyong banal ang ilis sa langit,
na patuloy magbakod at yung banal na Espiritu, lalo tigit sa aming mga kapatid na nagdesisyon para sa pagsunod sa inyo, sa pagsunod sa buhay na walang hanggan. Salamat sa inyong pagdinig sa aming mga daing. Tanggapin namin ang lahat ng aming hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid, kaibigan. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat na tumayo at ating awiting ating theme song, Ang Panahon Malapit Na. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisip na ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang nararanasan na mga kabighatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Salamat Panginoon sa mensahe namin na pakinggan sa gabing ito. Lahat ng aming mga kapatid at kaibigan, walang mawaglit sa inyong pagbalik. Sama-sama kami sa kaharian ng langit. Ang panyaya sa gabing ito, nanggaling sa inyo ito, Amang Banal. Inyo pong ipakaloob ang inyong banal na Espiritu sa aming mga kaibigan, mga kapatid, upang patuloy naming sundin kayo na kami ay masigasig ng sumunod sa inyo habang may panahon pa. Salamat sa inyong pinagkatiwala na buhay na aming maingatan ito na kami ay makasunod sa inyo. Sa mga pagpapala at oras na inyong pinagkatiwala, lahat ng kayamanang ito sa inyo ito. Kaya mayroon kaming obligasyon upang ibalik sa inyo ang inyong pinagkatiwala. Na maging tapat kami sa maliit na bagay at maging tapat din kami sa malalaking bagay na kami ay matuwid sa inyong banal na harapan. Salamat po
sa inyong pagtinig sa aming daing. Tanggapin namin ang lahat ng aming hiling sa pangalan ng Hesus. Amen. Okay, tayo po yung mga bata. Maupo muna. Maupo. Okay, so, kumusta kayo, mga kapatid, mga kaibigan? Okay, mabuti naman sa mga bata. Okay lang sila. Okay, so ngayon ay, sino na ngayon sa inyo ang naka-abot ulit ng pangatlong gabi? Tapos kamay, ang nakapangatlong gabi uli. 1. Okay, tingnan ko dito. May record sila dito. Okay, si